Mga kababayan, ano po, since nabanggit nyo na si Inday Sara Duterte, no? At yung kanya pong budget, yun, kumbaga, dinidinig, no? May hearing sa Kongreso, mga bossing. At nangunguna po dyan, yung butihing congresswoman, mga kababayan, ng Marikina. Kung di nyo po na itatanong, kumbaga, simula 18 anyos ako, no? Hanggang bago ako magkasawa, diyan po ako nakatira sa Marikina, mga kababayan. Siguro mga ilang taon din. Matagal-tagal. At meron pa din po kami bahay diyan sa Marikina, mga kababayan. Kaya nga, kapag yung may mga baha-baha updated din ako doon sa sa mga baha na yan. Dahil una pong binabaha talaga ang Marikina, mga bossing. So ngayon po, binibira ng mga DDS ang isang congresswoman na nangunguna po sa pagtalakay doon sa hearing ng budget. No po? At nabanggit nga po nito nung isang araw, mga kababayan, na 1.3 billion ang tapyas o tatanggalin doon sa proposed budget ni Inday Sara Duterte. Mga kababayan, nasaan na yun? Nakita ko na kanina yun eh. No? Ang mga tatanggalin ho doon yung sobra-sobrang budget para po doon sa mga tawag doon? Yung mga ngaral sa kanya. So, tatanggalin yata parang 900 plus yata yung tatanggalin to. Saglit nga, hanapin ko yung picture para sigurado tayo. Tatanggalin din yung mga doubling assistance na yun. Which is yung sinasabi natin na yung ibang ahensya ng gobyerno, mga kababayan, meron ng gumagawa ng proyekto na yun. So yun po yung mga tatanggalin, mga bossing. Ngayon, nagagalit po yung mga DDS. No? Ayan, mga project na may katulad ng ibang government agency. Nagagalit po yung mga DDS, mga kababayan. Binabanatan po ngayon, no? Ang butihing congressman ng Marikina na si Stella Kimbo. Ayan. Ipinakita po nila. So meron silang litratong pinapakita na si BP Sara ay nakasuot lang daw po ng Seiko. At si Stella Kimbo naman po, mga kababayan, ay nakasuot ng Rolex Daytona. Aba, mahal po yan. Talagang mahal po yan, mga kababayan. Dahil isa din po sa ninanais ko na magkaroon ng Daytona na Rolex, mga kababayan, na white gold. Oh, Diyos ko po, Lord. Sinasabi nila, gusto nilang pagmukain na ang congresswoman ay umuumit ng pera sa kaban ng bayan kasi nakakabili ng Rolex. Akala ho yata nila, mga kababayan. Diyos ko, akala ho yata nila, mga kababayan, kapag ka congresswoman na, may hirap lang, hindi pwedeng makabili. Tayo nga po, mga simpleng mamamayan lang. Kahit papaano naman. Baka magtuluan ng laway ng mga DDS na mga vloggers dyan. Wag kasi kayo umasa lang sa vlog. Kailangan, meron kayong negosyo din. Mabigyan ko kayo ng background, mga kababayan. Nung nandiyan pa ako sa Marikina, bata pa lang ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, 2008, mga 2007, yan pong pamilya ni Stella Kimbo, mga bossing, meron na po yung mga bigay sa gobyerno. Kumbaga parang tulong, eto, since kulang ang pondo ng gobyerno, magbibigay kami ng mga fire truck. Meron na pong mga ganyang proyekto yan, mga kababayan. No? Nang hindi po galing sa kaban ng bayan, nang hindi po galing sa budget mismo. Mismong pera ng pamilya nila dahil merong mga negosyo ho yan, mga bossing. Hindi lang, Diyos ko kayo, hindi lang inaprobahan yung 2 billion na hinihingi, no? Ng inyong vice-presidente o vice-presidente ng Pilipinas. Hindi naman no tayo gaya nila no? Sila sasabihin, yung pangulo nyo, parang hindi kayo Pilipino Di ho ba?
Hindi lang naaprubahan yung 2 bilyong budget, no? Nanggagalaiti kayo, sisirain nyo, pagmumukain nyo magnanakaw yung tao. Mga kababayan, dati pa ho, nandiyan pa ako sa Marikina. Talagang yung mga fire truck po ng mga yan, no? Na dinodonate nila sa gobyerno o sa Marikina, panalo ho. So, biruin mo yan. Anong taon pa ho yun? 20 taon na ang nakalipas. Yun na yung kakayanan nila. Pagbili lang po ng Rolex, tingin nyo hindi nila kaya yan? Na manggagaling doon sa kanilang negosyo? Kasi ho, mga kababayan, pagka ganyan, proud kang isuot. Di ba, Tina B? Kapag kayong galing sa hirap mo at hindi naman galing sa nakaw, proud kang isuot. Pero kapag kayong mga politiko, na kesyo, say ko lang ang suot ko, isusuot ko, kasi baka mahalata ako. Hindi ko hindi ko sinasabing si Inday Sara ito. Yung mga politiko po, ibig sabihin, in general, no, ang sasabihin, ganito lang ang bahay ko, magpipicture ako sa ang kortina, ganito, tapos maliit lang ang bahay ko. Pero behind the scene, napakalaki pala, mga bossing. Napakalaki po pala nung bahay, itinatago lang. Bakit? Baka galing sa hindi magandang gawain. Ganun po yun, mga kababayan. Mga kababayan, dati pa ho, mga bossing, talagang big time na yung pamilya ng mga Kimbo. Nakachinelas, sabi ni Florida naman, para kami pinatatamaan dito, nakachinelas kunwari, nakakulambo kunwari. Sino ba pinapatamaan mo dito? Yung mga ganong estilo ho, in general ha, mga kababayan. Sabi nga ni Nance TV, baka matulad sila kay Enchong D, kinasuhan ng 1 bilyon. No, totoo ho. Kasi ito, sa galit ho nila, nai-explain naman po, no? Nai-explain naman po sa Kongreso. Ayaw nga ipagtanggol ng Vice Presidente yung gusto niyang budget Tapos kayo dyan magagalit. Ano sabi ng Vice Presidente? Nasa sa inyo na yan. Basta ako, hindi ako sasagot sa question and answer, pero nasa sa inyo na yan kung ipapasa nyo yung budget na ipinopropose ko. 2 billion. Nagulat yung mga Kongreso. 2 billion, first time in the history to nirebisan nilang maigi, mga kababayan. Nirebisan nilang maigi. Nakita nga doon yung mga doble-dobleng gastos. Nakita nila yung malaking gastos para doon sa mga advisor. Sobra-sobra naman. Ang ginawa lang naman nila, binawasan. Diba? Para naman po makatipid ang bansang Pilipinas. Hindi yung lagi puro waldas tayo ng waldas. Kaya po ako naniniwala, no? Yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na tradisyon, naku, kailangan siguro hindi na muna sa panahon ngayon. Bakit ho? Baka naaabuso yung tradisyon. Sasabihin, pasa mo yan, 3 bilyon, 2 bilyon. Pasa mo yan. Kasi may tradisyon naman sa Kongreso na hindi na dapat tanungin yan. Irerespeto nila tayo. Kasi tradisyon sa Kongreso. Di ho ba, mga kababayan? Siguro, dapat iisang tabi muna yun. Kaya yung pagbanat nyo kay Congresswoman Estela Kimbo, na kesyo baka mamaya isigaw ng taong bayan, magsenadora yan. Hindi ko lang ho alam kung ano ang tatakbuhin yan sa susunod ho na eleksyon. Pero para sa akin, stay siya dyan sa Kongreso. Maganda yung nagagawa niya dyan sa Kongreso. Kasama sila Congressman Acop, kasama sila Congressman Dan Fernandez. Kaso si Congressman Dan Fernandez, pag medyo maganda yung kausap, parang medyo kinikilig